lalaki sa mga larawang ito ay tinaguri ang pinakagwapong Arabo sa mundo. Isa siyang sikat na Iraqi model at celebrity na itampok sa iba't ibang interview, fashion shows at mga magazine. At noong 2013, naging laman siya ng balita sa buong mundo dahil sa isang kakaibang insidente. Umabot pa nga ang kwento niya rito sa Pilipinas na hindi umano ang lalaking ito ay na-deport daw sa Saudi Arabia dahil sa sobrang kagupuhan. Pero ito nga ba talaga ang totoong nangyari? Siya si Omar Borkan Al-Gala. Ipinanganak noong 1989 sa Baghdad, Iraq pero lumaki sa United Arab Emirates. Noong bata pa, pinangarap daw ni Omar na maging isang photographer. Pero halos lahat ng nakakakita sa kanya ay nagsasabing mas bagay siya sa harap ng kamera dahil sa kanyang kagupuhan. Sa edad na 18, nagsimula siyang magmodelo at matapos siyang sumikat sa buong mundo, naging ambassador siya ng malalaking brand tulad ng Samsung. Ang big break niya ay nangyari noong April 2013. Dumalo si Omar sa isang cultural festival sa Riyadh kasama ang dalawa pang modelo. Doon, namukhaan siya ng ilang babae na humingi ng litrato at autograph hanggang sa dinagsa na sila ng mga tao. Biglang dumating ang religious police at pinaalis umano sina Omar dahil masyado raw silang malaking temptasyon sa mga kababaihan doon. Mabilis na kumalat ang pangyayari at naging isang global headline. Mula sa isang simpleng modelo, sumikat si Omar Borkan Al-Gala bilang ang lalaking na-deport sa Saudi Arabia dahil sa sobrang kagupuhan. Tinagurian pa siyang most handsome Arab man in the world. Nag-viral ang mga larawan ni Omar at inimbitahan siya sa iba't ibang TV shows para ibahagi ang kanyang kwento. At maging sa Pilipinas, naging paksa rin siya ng isang segment sa KMJS. Pero kalaunan, nilinaw ni Omar sa isang magazine interview na hindi totoong na-deport siya sa Saudi o pinaalis dahil sa sobrang kagupuhan. Sa halip, pinakiusapan lamang si Omar ng mga otoridad na lisanin ang festival grounds dahil sa pagdagsa ng mga kababaihan. Ayon naman sa isang Arabic news source, kwinestyon lamang daw si Omar dahil na rin sa maraming reklamo ng inappropriate na pagsasayaw niya sa isang family section sa festival. Pinakawalan din naman siya pagkatapos. Pinaalis lamang siya sa event at hindi ng bansa. Gayunpaman, ang kontrobersiya ay tila nagsilbing daan kay Omar tungo sa kasikatan. Nagkaroon siya ng milyon-milyong followers online at mula sa mga sunod-sunod na brand deals ay kumita siya ng malaki at nakapagpatayo ng sariling negosyo. Mayroon na rin siyang kahanga-hangang koleksyon ng magagarang sasakyan at marami pa rin daw babae ang nagnanais na mapangasawa niya. Ikinasal siya noong 2015 sa isang Jordanian fashion designer at nagkaroon sila ng anak. Ngunit naghiwalay rin makalipas ang 3 taon. Matapos manirahan ng ilang taon sa Vancouver, Canada at pabalik-balik sa Dubai, nananatili siyang aktibo sa international scene. At mula sa isang maling balita 13 years ago, matagumpay niyang napalago ang kanyang personal brand na nakafocus sa artistry, modeling at motivational content. Nagustuhan niyo ba ang content natin today, mga ka-awesome? Kung oo, mag-comment ng big yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!